Hello guys! Good morning sa ating lahat at magandang buhay po sa ating lahat. So mga ka-dreamers, ito nga po ay aking i-share. Itong aking ginakain nga pala. So yan. Pag-uusapan natin is yung real life ng OFW. So ito ay disclaimer lamang. Base lamang to sa aking experience dito sa abroad. So ito guys, tawag nga pala dito is chicken biryani and then chai. So yung mga nandito na, alam na nila yan. So guys, pag-usapan din natin yun guys, yung reality bilang isang OFW. So guys, bilang isang OFW, bakit yung iba is hindi pinapalad na gumanda ang buhay dito sa abroad? At yung iba naman is parang napakadali at ang bilis gumanda ng buhay nila. So ganito yan guys. So ito ay disclaimer lang po, base lang sa aking experience. So guys, alam niyo kung bakit? Kasi yung iba is nasasahod din yan. Kung malaki yung sahod mo dito sa abroad is maganda, mabilis kang umasenso. So guys, ito mayroong manok sa loob to, sa ilalim ng kanin. So kung nakikita nyo guys, ako kain ko, meron niya, may manok yan dito sa ilalim, nakabaon. So mamaya makita yan, may manok na. Ito manok yan. So ganito yung pagkain dito sa abroad. So may iba't ibang variety naman sila sa pagkain. So ang kinakain ko is common na dito yan. So ang ano lang dito is maraming mga spices. Kaya sobrang sarap talaga. Mahilig siya sa onion. So to ay ano to, ano man tawag nito, yung yogurt na ginawa nilang parang pang ano na rin ito, sauce. So yun nga guys, ganun ang nangyayari. Yung iba naman is malaki yung mga placement pin nilang binabayaran. Yung placement pin nila di sa abroad ay inutang nila sa Pilipinas. Kaya mga tapos ang date pa ng sahod nila dito sa abroad. So mga 1 year nila, parang nagbabayad lang sila ng inutang nilang pang placement fee. Ganon. Basta dumidepende rin sa laki ng sahod mo. Yan ang katotohanan talaga dito. Kaya yung iba, mabilis umasenso yung mayaman. Pero hindi lahat. Kasi yung iba nga, hindi naman porket abroad ka, OFW ka, is malaki na yung sahod mo. Depende yan kung anong klase ng trabaho mo. So, kapag yung mga trabaho na sa bahay, hindi ganun kalaki ang talagang sahod nila, sa totoo lang talaga. Kaya kung nagbibigay sila at nagpapadala sila sa inyo, pahalagahan nyo. Kasi ano yan, sobrang pinaghirapan nila yung pera na yan. At yan yung mas mataas ang risk. Kasi nagtatrabaho sila sa loob ng bahay. Yun yung mga tinatawag na DH. Yun nga guys, ang sahod nga pala ng DH is nagre-range sa 1,500 real up to 2,000 real. So kung i-compute natin kung magkano yung 2,000 real na lang pero ito, bibihira lang ang may ganitong sahod talaga, sa totoo lang. So ito, ang 2,000 real natin, ita-times natin sa 13 kasi ang 1 real ngayon is 13 pesos sa Philippine money. So ngayon, ang total po ng ating computation is
26,000 pesos sa pera natin. So 2,000 real is 26,000 pesos sa atin. So, hindi ko man nila lahat. Pero alam niyo naman yung ibang nangyayari sa mga ibang... Ito pala yung manok ko. Ano? Hindi niyo naman... Alam niyo naman na... hindi naman lahat ay napupunta sa masamang ano. Pero mostly yung iba na ano ba tawag dito, napapasama pa sa pag-abroad. So yun ang masabi ko sa inyo. Hindi wala naman akong ano, basta yun lang, share lang ng tips. So kung halimbawang may OFW kayo na nakakasambahay, so ano nyo, kumustahin nyo rin, kasi yan, minsan mas stress yan kasi sa trabaho pa lang. Kasi isipin nyo ito, yung pagtatrabaho nila sa bahay, parang may oras siya, pero syempre yung amo, kapag halimbawa yung mga alanganing oras na tatawag yan, papakuha ng tubig or mga ganyan, magpapaasikaso, kasi nandun ka sa bahay. Kung iba yung sa kumpanya ka nagtatrabaho, kasi kung sa kumpanya ka 8 hours ka, after ng 8 hours tapos na yung trabaho mo. Pero yung nasa bahay ka nagtatrabaho, yung bilang isang kasampay is yun, minsan may mga alanganing oras na tatawagin ka ng yung amo. So bigyan lang kita ng example na lang. Isipin nyo yung carpet, nililinis nila yung carpet. Ang laki-laki ng carpet dito sa Middle East. Yung carpet dito ganyang kakapal, tapos napakalapad, parang isang kwarto na itong tinitirahan ko ngayon. So ganun yung nililinis nila. Ewan ko lang kung every weekly ba sila naglilinis na naglalaba. Laki ng bigat-bigat ng hirap ng laban. Tapos yung mga damit pa dito, ang haba ng mga damit dito, puro mga long sleeve. Tapos yung mga hindi ko na alam kung ano yun. Basta daming mga purloloy na mga damit nila dito. So yun, isipin mo yun. Tapos ito pa, ang dami pa doon yung plato nila. Sa atin, di ba, pag kumain tayo, plato lang plato, tapos kutsara, tinidor, tapos baso, yun na yun Yung kanila hindi, iba pa yun, may mga platito maliliit pa yun. May mga parang display pa yun na tapos yung pagluluto pa lang ng nila is para ka magiging baker ka rin doon sa kanila. So gagawa ka rin ng mga cookies, ng mga tinapay, so iba't ibang pagkain, kung mga dumplings kung gusto ba nila yun, ganun ang gagawin mo kung luluto ka. At araw-araw mong gagawin yung gigising ka ng maaga, mag-aasikaso ng bata. Paano kung yung bata makulit pa salbahe? So depende yan, lalo na't kung salbahe din yung may-ari, yung amo mo hindi ka pinapakain sa tamang oras. So maraming ganyang senaryo, maraming mga OFW na mga DH na parang nagkakasakit, nawawala sa sarili. Isa na yan sa mga dahilan na yan. So dapat once na sila ay magbakasyon is paramdam natin na na mahalaga siya, importante siya, pasalamatan natin, dahil iba yun, mas risky yung ganong trabaho kaysa sa mga nagtatrabaho sa labas, sa kumpanya, mga merchandiser. Mas risky yun kasi yung sa mga merchandiser yun, nakakalabas yan pero yung mga DH hindi nakakalabas ng bahay yan, nakakalabas lang yan kapag inutusan na bumili sa bakala or sa supermarket, ganun. So yung bakala nga pala, yun yung tindahan dito. Yung trabaho nila is mahirap talaga, very risky talaga yan kaysa sa ibang trabaho. Yan ang pinaka-risky. So sa mga nagbabalak na pumasok sa ganyan, nasa inyo na po yan. Kung talagang no choice po talaga tayo, ganun talaga tayo bilang isang Pilipino, isusugal talaga tayo para sa ating future, at lalo na sa mga pamilya natin, yung future ng pamilya natin is kaya tayo mag-abroad para sa kanila. So sa mga mag-abroad at yun ang papasukin is magbaon na ng matinding pagtitiis, at kailangan kapag pinagalitan ka, huwag ka maging emotional. Sigurado, ito, bigyan kita, kunyari nagkaroon ka ng pagkakamali ngayon, so isipin mo lang na yan ay part ng buhay. Because kapag nagkamali ka, is may matutunan ka. Kapag tayo ay nagkamali, tayo ay nadapa,
bangon lang. So, dapat lagi maging positibo sa buhay. Maging positibo tayo sa lahat ng bagay. Kasi yan na yung magbibigay sa atin ng lakas. At lagi nating isipin ang nasa taas. Lagi tayong mag-pray. At isipin mo yung mga taong umaasa sa iyo. Dahil yung mga taong umaasa sa iyo, kapag yan ang inisip mo, yan ang magpapatibay sa iyo dito sa abroad. Pakiramdaman mo rin yung magiging amo mo. At kung halimbawa nga magtatrabaho ka sa ganun, dapat mas priority mo yung amo mong babae. Kung babae ka, mas priority mo dapat yung amo mong babae. Huwag mong pa-priority yung amo mong lalaki. Kasi pag once na pinagsilosan ka niyan, yari ka na. Para magsisimula ng kalbaryo mo sa buhay. So, mag-ipon tayo. Para tayo ay magkaroon ng maganda at maginhawang buhay. Sarap na ito, guys. Alam niyo kung magkano to? 12 real. Tapos itong chai, nasa ano lang, 2 real. So, bali ito, pumapatak doon ng 12 real. Kasi 12 real, ang 1 real kasi, times mo sa 13 na lang. 13 pesos natin. 1 real dito, 13 pesos sa atin sa Pilipinas. So kung 10 real, 130 na kagad yun. Plus 26, 156. So nasa 156 itong kinakain ko to, 156 pesos. So ito, 26 pesos to, 2 real. 13, 26 pesos to. Ito, yun na nga, nauna ko nabanggit. So ito guys, may kasama na siyang itlog. Dami oh. Kung maubos siya, ubusin ko yan. Kung ikaw lang, kung mahina-hina ka kumain, hindi mo maubos yan. Pero ako ubusin to. Kasi ano ako eh, pagod ako. Pagod ako sa trabaho kanina. Nag-ano kami ng HVAC. Hindi na eh. So, mga dahilan pa na bakit isa sa mga humaharang or pumipigil para maging successful yung isang OFW sa ibang bansa. Sobrang padala ng pera sa pamilya. Yan, minsan hindi natin kasi nababudget. Kapag bumaing yung pamilya natin sa Pilipinas na for example, kakatapos mo lang, nagpadala ka na eh. Itong buwan na to, pang isang buwan nilang budget. Tapos mga ilang linggo lang is biglang ihirit sa'yo na ganito, walang kulang yung pera, ganito. Yun, isa na yun. Kasi wala sa budget yun eh, mga ganun eh. Mga nagbigay ka na ng pera para sa pang isang buwan na nila yun. Kasi mga hindi naasam gastos na hindi naman kasama sa budget, yun, nakakatapos ko lang pala maglaba yun sa likod. Kita nyo ano, nilabang ko yan. Yan, pag buhay OFW, lahat gagawin mo. Magluluto, lahat. Tapos pagka napadala na yung pera, wala man lang kamusta, wala man lang balita kung nakuha na ba yung pera. Yan, yung isa na yan. Yan yung mga common na naranasan ng mga OFW. Dami. Ba't kasi ako nagkakamay?
Kasi ganito sila kumain eh. Yung mga ibang lahi. Ganito kumain sila, nagkakamay din. Hindi man tayo mayaman. Saka, mag-inarte na ayon sa kinikita. Saan ba tayo, guys? Yun nga, yung sobrang pagpapadala ng pera. Pag nagpadala ka na, yun na yun. Wala nang extra padala pa. Kalawa, sobrang gastos o magarbong buhay abroad. Meron ba nun? So, ayan guys, yun nga yung lifestyle natin. So, kapag lumaki kasi yung ating income, is doon ay tumatas din yung ating lifestyle. So, dapat, once na tumaas yung ating income, so, dapat hindi tayo tataas ng ating lifestyle. Kasi alam niyo kung bakit? Once na tinasa mo ang yung lifestyle, so baka magiging equal lang yung kinikita mo sa lifestyle mo. So, parang mangyayari, ang tendency is no savings or zero savings ang mangyayari sa iyo. Baka nga may utang ka pa. So, dapat ay once na tumaas ang ating sahod, dapat matuto tayong bumaba ng lifestyle. Doon pa rin tayo sa dati. Umangat man lang tayo, yung kaunting-kaunti lang. Huwag yung masyadong taasan. Kasi, alam nyo, hindi naman tayo permanente dito. So, guys, hindi po ito para sa lahat. Nasa inyo yun. Wala akong pakialam sa mga ayaw makinig ng mga advice na ganito. So, ito ay para lamang sa mga taong gustong may kahit paano magkaroon ng idea or tips para kahit paano is hindi maging luwa ang OFW pag-uwi sa ating bansa. So, at ikatlo mga ka-dreamers. So, ang ating ikatlo is yung ating tinatawag na investment at business. Nasa yun, kung halimbawang pabor sa iyo yung pag-business is mag-business ka. Kung mga stock investment ka, mag-stock market ka, ganyan. So, nasa yun. Pero kasi sa akin, bilang isang OFW at nandito ako sa abroad, so parang mas madali sa akin yung stock market. So, hindi ko ito nire-recommend sa iyo kung halimbawa hindi mataas yung risk appetite mo. So, mutual fund ka na lang or MP2, government yan. So, yun kahit paano is kung yung pera mo is lalagay mo lang sa bangko, kakainin lang siya ng inflation rate. So, mas maganda, invest mo sa mutual fund para kahit paano is meron siyang tinatawag na meron binibigay na percentage yung tubo ng yung pinasok na pera doon. So, parang nagre-range siya sa mga 6%, mga ganun. 6 to 7%. Minsan 8% pa nga. So, yan guys, depende yun sa'yo kasi tayo bilang isang tao is may kanya-kanya tayong kakayanan, may kanya-kanya tayong specialty or may kakayanan tayo na yung parang ano ba tawag dito is basta may kanya-kanya tayong kakayahan. So, hindi lahat ng bagay is angkop dito sa taong to at dito sa taong to. So, depende yan. Pwedeng yung mahirap sa'yo, madali lang sa akin. Tapos yung mahirap sa akin, madali lang sa'yo. Parang ganun. So, yun lang. So, jump na tayo sa number 4. So, sa number 4, dapat may emergency fund ka. So, ang emergency fund mo dapat ay kayang tustusan yung panggastos mo sa pang-araw-araw. Halimbawa na walang ka na trabaho. So, dapat nagre-range siya ng 3 to 6 months or mas maganda pa is mas
haba pa or mas marami pa ang iyong na save sa iyong emergency fund. Kasi hindi natin masasabi talaga yung ating kinabukasan or yung bukas. So, kahit sinong tao, wala namang makapagsabi kung anong ilalabas or iluluwa ng bukas. So, dapat lagi tayo mag-save para sa ating emergency fund para yung ating kaperahan is maging secure at hindi mabuhay. At doon mga ka-dreamers, nagtatapos ang ating vlog. So, alam niyo naman, kapag OFW ka, dapat may ipon ka. So, huwag kakalimutan yan, guys. So, see you to the next videos. Bye-bye. Shukran.